Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer, and yung Facebook page natin, Attorney E Immigration Lawyer. Today's episode po, medyo na-delay itong overcoming challenges ng mga first-time immigrants. Actually, marami pong nagtatanong sa akin, Attorney, talaga bang mahirap ang buhay sa Amerika? Paano na po yung mga undocumented or yung mga walang papel? Mas mahirap po ba? Sasagutin ko yan, ha? So sa pagpunta natin dito sa Amerika pati na rin yung mga ibang bansa, okay? Mayroon tayong mga challenges as an immigrant, 'di ba? Meron. Parang hindi naman napakadali ano, 'no? Pagdating ko dito hindi naman ako naging lawyer na lang. And today po, pag-uusapan natin 'yon. I-she-share ko sa inyo yung mga challenges and i-share ko rin po yung mga recommendations ko po. Okay? Before we start, I want to introduce myself, Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I've been practicing U.S. immigration law for 15 years dito sa Amerika. And that's all I do, immigration law. Okay. So, napaka-exciting to go to another country. So from the Philippines to come here, very exciting. Maraming reasons kung bakit po nagmamigrate ang isang tao. Merong dahil sa trabaho, merong dahil sa pag-aasawa, naging fiancé sila, tapos mag-aasawa sila. Or yung iba naman po, pinitisyon ng kanilang mga magulang, ng mga kanilang mga anak. And pagdating nila dito, of course, meron pong adjustments. Okay, so hindi when you just visit, kapag isa kang turista, madali lang kasi, you're just supposed to be here, mamamasyal, and after the vacation is over, babalik ka na sa iyong bansa. Pero kung dito ka titira, yan, ano ang mga challenges and ano ba ang ire-recommend ko? Okay. So number one challenge, okay, yung cultural adjustment. Okay, so ang Amerika o ang ibang bansa ay meron silang kultura na iba sa kultura nating Pilipino. Yan. So, yan ang siguro number one. Magbibigay lang ako ng ilang example kasi ang dami natin pwedeng pag-usapan. Pero siguro mga one or two examples and then we proceed to the next one. So, siguro yung cultural adjustment ang isa sa pinakamalaking challenge. Okay? Ito yung social norm, communication styles, to daily routines may differ greatly dun sa kultura nating Pilipino. Ano ba yung unang example natin diyan? Number one, yung oras. Okay. Sino ba dito yung laging late? 'Di ba tayong mga Pilipino, it's not a big deal kung 5 minutes kang late, 10 minutes kang late, ayan. Parang wala lang, ganyan. So, chill lang, walang naaasar. But dito sa Amerika, dapat ang istrikto sila sa oras, okay? So 'pag sinabi nilang 9:00 ang meeting, 9 o'clock ang meeting, hindi 9:10. 'Pag sinabi nilang 10 PM ang closing, 10 PM ang closing. It doesn't matter kung ano nangyayari sa'yo, you have to be there, okay? Of course, tayong mga Pilipino, 'pag 10 minutes, okay pa, 5 minutes, minsan nga 30 minutes, okay pa, 'di ba? So, hindi tayo masyado iritable when it comes to that. So, sa kanila naman, that's one thing na kailangan naming ni Randy, ng aking mister, na we had to work on kasi si Randy strikto niya sa oras, talagang stress na stress siya kapag siya. It doesn't matter whether it's a business meeting or just, yung meet up with friends. 'Di ba tayo 'pag meet up with friends medyo relax-relax lang, okay lang sa kanya. No, but if it's 3 o'clock, we have to be there. Tapos 'pag siya, na-stress siya ng masyado. So ako, I had to learn to adjust kasi ayoko naman na-stress siya. Ako chill na chill ako kahit late. So isa yon sa aming isang bagay na kailangan naming, we had to work on that, okay? Ano pa ba? Meron yung isa pa yung, bigla na lang show up sa bahay mo. 'Di ba tayong mga Pilipino kahit walang mga appointment, "Ay puntahan natin si ganyan, yung ating kaibigan." Okay, so ayan na, nandiyan na.
So, sa mga Amerikano, kailangan mo ng appointment. Why? Because napaka-busy rin nila. So, yung oras nila is napaka-importante. Kaya nga 'pag na-late ka, parang you're being disrespectful, 'yan. So, gano'n din 'yun kasi meron silang schedule na 'pag nagtrabaho sila and then pagdating nila sa bahay halos wala na ring magawa, magdi-dinner and then bedtime na. So, kung bigla kang show up ng 8:00 ng gabi ng walang pasabi at yung mga kausap mo ay pagod sa pagtatrabaho, kinabukasan magwo-work pa, 'yun, hindi 'yun katanggap-tanggap. So, if you wanna see your friends, kailangan mong magsabi kung kailan ka pupunta and dapat mag-agree sila na imi-meet ka nila, hindi ka na lang basta pupunta. So, 'yun lang yung mga maliliit na bagay na, magkaiba ang kultura natin. Sa atin 'di ba bigla pagkaibigan mo bigla ka nalang pupuntahan kahit walang pasabi, okey lang. So yun, okay. Yung isa pa, siguro eto na yung last ha, yung pagre-raise ng mga anak. Sabi nila dito daw sa Amerika ay ibang-iba, hindi mo mapalo ang mga bata kasi tatawag ka ng 911. Well, depende din naman yun, pero that's partly true, ibang-iba kasi sila mga bata dito, puwede silang mga tuwiran. Sasabihin ng mga magulang, "Ay sa Pilipinas hindi uubra 'yan." Kung mga tuwiran ka sa nanay mo, tsinelas ang aabutin mo. So, sa'min 'pag sumagot-sagot ka may hanger na na ipapalo sa'yo. Samantalang dito yung mga kabataan 'di ba na-articulate nila yung kanilang mga posisyon, mga bata pa sila, puwede na silang mga tuwiran, ayan. And they're being encouraged naman na mga tuwiran, 'di ba? So, meron silang mga sariling pananaw and that's okay. So, ilang mga bagay na masasabi mong mga pagkakaiba sa kultura natin. Ang working style naman dito, ibang-iba. Kasi when I started as a lawyer, I worked for a big firm. So, ang abogado dito, of course, per ora, per minuto ang metro. Wala talagang sinasayang hanggang, if you start at 8, if you end up at 5 PM, talagang lahat laging may ginagawa. So, sulit na sulit. Sa atin hindi pa, ma-relax pa. Merong lunch break, may kwentuhan sa lunch, pero dito 'pag trabaho, trabaho talaga. Okay. So, yung pagkakaiba dun sa kultura, malaking bagay kasi because of that, nagiging challenge siya in a way na, nahihirapan yung ibang mag-adjust, tapos they feel so isolated, they feel so lonely, yan. So, um, I remember when I started my journey dito sa US as a first time immigrant, lahat ng bagay I had to learn, 'di ba? Ultimo yung pag-order mo sa fast food, tapos minsan 'pag magda-drive-thru ka, hindi mo pa masyado maintindihan yung sinasabi. So, I was in, Mississippi at that time, ibang-iba yung kanilang pagsasalita ng English. So, ang hirap, ang hirap intindihin. So, those are the things. Tas yung mga maliliit na bagay that you have to learn kasi wala tayo nun sa Philippines or ibang-iba from the Philippines. Okay, so yung pagkakaiba sometimes nagle-lead siya sa isolation, loneliness, homesick, 'yan. So, ano yung mga pupuwede nating i-recommend, okay, para dito sa mga cultural adjustments? I know that before you leave the Philippines ay merong mga program ang government para orientation. Tapos if you go to churches, marami ring mga non-profit organizations na nag-o-offer ng parang cultural yung orientation about the life in the United States, ayan. Isa pa pala, may mga kultura kasi na puwede silang maglakad-lakad diyan ng lasing o nakainom, ayan. So, may mga state na bawal yung, para ka na lang palakad-lakad diyan in
nakainom ka. So, of course, yung DUI, that's illegal. Pero yung sa labas nagiinuman, may mga state that you cannot do that, okay? May mga kultura, lalo na sa mga Spanish culture, na okay lang sa kanila yon. Pero yun yung isa rin mga bagay na naisip ko before when I was starting my practice na, they get in trouble for that. So, kung ibang-iba dito sa Amerika, nagli-lead ito sa isolation, loneliness, and homesickness. Kaya nga sabi nila nakaka-depress daw yan. So, what do you do? The last thing you wanna do is to be isolated. So, ang suggestion ko, check out nyo yung mga simbahan, yung mga churches. So, kung meron kang church, Catholic church, usually at the end of the mass, meron silang potluck, tapos maraming mga pagkain, maraming mga pagkaing Pilipino ha, at yung mga iba't ibang mga Latino food. And at the end of the service ay meron silang gathering. So, yun yung parang isang paraan for you na makapag-socialize ka sa ibang mga Pilipino at ibang mga tao dun sa community mo. Meron ding mga non-profit organizations na nag-offer nga ng cultural orientation and mga counseling do sa mga first-time immigrants. So what you do is you just get out and do it. Lakas naman loob mo. Kung di ka marunong mag-order sa fast food, mag-order ka. Kung di ka marunong mag-order sa restaurant, gawin mo. Anyway, naintindihan naman nila na hindi ka taga dito and then you're doing your best, okay? Marami rin naman sa atin nakakapag-English, tapos yung mga, of course, yun ang kagandahan dito sa Amerika because of the language, yung ginagamit nila English. And sa Philippines naman, we attended school and we studied English for a long time. So marami sa atin nakakapag-English. Okay, so just do it. So be out there. Wag po kayong mahiya and wag kayong, yung iba nahihiya, ayaw lumabas. May mga ibang bata na ayaw na nila makipaglaro, ganyan. So just be out there. So start with your family, tapos sa churches nyo, sa community nyo, sa bawat community naman, not only in the United States, pati na rin yung sa iba. May mga Filipino-American Associations, ayan. So, mga iba't ibang lugar, halos lahat po ay merong ganyang organization. So, get involved para magkaroon kayo ng mga kakilala, tapos makipagkaibigan po kayo. And, that's how you start. So, wag po kayo magpaka-isolate. Pero, meron talagang adjustments. Okay, so of course, when you get here, you have to be open-minded. Hindi pwedeng, kung ano yung kultura natin, lagi nating kino-compare. So yan, 'di ba? So parang lahat na lang ng gagawin natin, lagi nating kino-compare. Of course, I understand na yung mga bagong dating, kino-compare nila yung pera, yung pesos, tsaka yung dollars. Pag na-compute nila, sabihin nila, ay, ang mahal na mahal naman kasi tina-times nila to 50. Of course, iba na kasi of course you're gonna be making money in dollars na rin eh. So eventually mawawala naman yan. I think sa simula talagang lagi ka nagko-compute. Ako din when I started, lagi ako nagko-compute. Tapos, ang mahal naman yan, ganyan. So now, hindi na. Pero you have to be open-minded sa kultura sa Amerika. And hindi mo pwedeng lagi ka nalang nagko-compare. Mahihirapan ka lang kapag gano'n. So nandito ka na, hindi mo naman mababago yung kultura ng Amerika eh. Ikaw ang magbabago, ikaw ang mag-a-adjust. Ayan. So when you adjust and when you be open, when you're open and you accept na ito na yung bagong lugar mo, ganito yung pamamaraan, makakapag-adapt ka ng madali. Yun. Pero kung lagi kang, you question everything and then lagi mong kino-compare, I think it's gonna be very, very hard on you. So the way to do that is be open-minded. And of course, kung nandito ka na, learn the way things are here in the United States. Okay? Yun ang number one. So, cultural shock is real, okay? Pero may mga pwede namang gawin for that.
Okay, number 2, language barrier. Yan. So, tayong mga Pilipino, hindi naman masyadong problema 'to because we have English classes sa school natin. So, from elementary to college, 'di ba, nag-aaral tayo ng English. Tapos yung mga materials natin, yung mga libro natin, karaniwan English, yung mga batas natin, yan. So, 'pag nag-college ka, 'di ba, English din. So, it's not that difficult. I think ang medyo mahirap yung, conversational English. Kasi like for me, yung first time na napunta ako dito sa US, when I first migrated, I ended up sa aking mga parents sa Mississippi. Okay, so ibang-iba ang kanilang pananalita. Yan, 'di ba? Meron silang Southern accent. Kung meron akong Filipino accent, meron din silang Southern accent. Kung nahihirapan silang intindihin ako, nahihirapan din akong intindihin sila. So, quits lang kami. But that is so true. So, even though magaling tayong magsulat at perfect ang ating grammar, sometimes it's still difficult to communicate. Okay? And you know, sometimes you get tired. Like for me, the first time I arrived, so parang minsan napapagod ka na panay English and may mga days na, oh, I just want to speak Tagalog. Yan. So I talk to my family. Yan. But yung language barrier can be a problem dun sa mga hindi masyado magaling mag-English. And what can you do about that? Okay. Yan. Ito sabihin ko sa inyo, ngayon sa YouTube, marami ka ng matututunan sa YouTube. Actually, napaka-accessible ng information ngayon. So go online and then learn. Yan. Meron din mga programs dito. So when you go to every community college, meron silang English as a second language program. So wag po kayong mahiya. Mag-sign up kayo. And kahit ako, I had to sign up. I knew that I was gonna go to law school, and medyo may pagka-insecure ako. Sabi ko, gusto kong, I want to blend in. I wanna know kung paano yung mag-eskwela, ganyan. So, nag-take ako ng classes sa English as a second language. So, sabi ng teacher ko, you shouldn't be here anymore. Sabi ko, but I want to interact. So I guess I wanted to talk to, Americans. I want to be out there. So I even signed up for that class. Pwede nyo pong gawin yon. Pwede kayong you can go to school. English as a second language program. Halos lahat po ng community colleges sa meron na. And then you can also take private classes and just practice. So, kasi I think tayo mga Filipino, pag masyado tayong close, puro Tagalog. But maybe, kung puro Filipino na nagtatagalog din or whatever is your dialect, tas gusto mong matutong mahasa pa sa English, parang medyo mahirap, 'di ba? So you need to have yung kausap, 'di ba? So makipagkaibigan ka sa non-Filipino para lagi kang merong nakakausap ng hindi hindi lang Tagalog or ng dialect mo. So that's one way of dealing with it. Tapos yung pangalawa nga is to go to school na napaka-affordable naman yan, yung sa community college na mga English as a second language. Yung mga kabataan naman, when they come here, usually yung mga schools nila, meron na sila mga English schools para dun sa mga new immigrants. So the school can take care of that. Tsaka yung mga kabataan, ang gagaling yan eh. Diba? Pagdating nila dito, mga ilang buwan lang, nako, ang galing na nilang mag-English. Ang galing ng brain nila, absorb na everything. Tayong mga may edad na, like for me, I did the English as a second language program. And then I also went to law school. I did my graduate degree. Pero talagang ang aking accent ay napakatigas talaga. So I don't care anymore. It is what it is. I'm being authentic. Yan. So, pag nag-English ako, talagang Filipino accent.
Nakakatawa 'no, kung meron silang Southern accent, meron akong Filipino accent. But eventually matututo ka rin tapos maintindihan mo rin, of course. So, I've been here 15 years, gano'n pa rin. Pero that should not stop you, okay? And you really have to just try. So, kung gusto mo maging successful, you have to keep on trying, you know? So, may mga ways naman to deal with it. So, tayo hindi tayo masyadong namomroblema sa language, pero that's one of the things. So, like for me, I do my art retreat sa Europe, sa Spain, and number one, ang aking barrier ay yung language. Because in college, I didn't pay attention to my teacher. So, now I'm studying Spanish para sa aking retreat, the end of the year. I'll be able to communicate better. So, kung alam mo na yon ang iyong kakulangan, ay dapat gumawa ka ng paraan. You know, you have to work on it. So, yun nga, maraming ways to study kung ano yung kulang. Ayan. Okay? So, language yung pangalawa. Okay. Alright. So, yung pangatlo naman, legal and bureaucratic hurdles. Okay, hold on just 1 second. Okay, legal and bureaucratic challenges. Okay, so this one can be very daunting, kasi say for instance, yung work permit, ayan. So, syempre, pag bagong immigrant ka, hindi ka naman basta-basta nilang makakapagtrabaho. So, may immigration law na pwede ka lang magtrabaho kung legally authorized ka to work. Yan. So, hindi lahat ng nakakarating sa Amerika ay pwedeng magtrabaho. So, like, if you arrived as a tourist, hindi ka po pwedeng magtrabaho. Okay? Ganon din sa ibang bansa. Ang kanilang immigration law, so when you're just visiting to tour, ay limited ka. So kung magtatrabaho ka naman, pwedeng limited ka lang dun sa employer na yun. So for the United States, yung mga nag-fiancé, yan. So may proseso. So pagdating mo, ifa-file ka ng application for work permit or mag-change ka ng status, it takes time. Hindi naman yung pagka-file mo lang, 'di ba, andiyan na agad yung work permit. So at least 90 days. Yung iba umaabot pa ng 3 months to 6 months, 'yun. So puwedeng maging stressful 'yun, lalo na kung, walang ibang pupuwedeng mag-support sa'yo. So you have to take that into account, okay. So, meron akong mga naging clients, 'yan ang kanilang number one question. And it's good to know. So kung magma-migrate ka, you have to know gaano ba katagal bago ko makuha yung green card ko. So of course, yung green card mo will allow you to work and to legally stay in the United States. Pero sometimes may delay yung pagtanggap mo ng green card, you know. Hindi naman kasi perfect lagi na pag sinabing 3 months andiyan na. So may mga sistema rin na nade-delay and yun mismo yung minsan nakaka-stress din, okay. Pangalawang example ko sa legal ito, yung mga challenges. Okay, sa immigration kasi may proseso. So I think the hardest part yung waiting. Waiting kapag may processing time. Because ang pag-process ng papers mo ay ayon dun sa pagtanggap nila. So may order yon. And for some people, it's very, very hard to wait. And in the meantime, wala kang work permit. So so that's the challenge, okay? So how do you deal with that? Of course, hindi ka naman po pwede mag-violate ng batas, 'di ba? Yung iba nagwo-work but it's not advisable. Um, and ayon sa batas, dapat legally authorized ka to work. So you have to know and you have to prepare for that. So that's something na ihahanda mo yung sarili mo. Yung iba, ang very challenging, yung say, nag-fiancé sila, tapos nandito na sila, kinasal sila, naghihintay sila ng work permit. In the meantime, meron silang kamag-anak sa Pilipinas na kailangan suportahan. Ayun, so
Yun ang talagang nakaka-stress. And sometimes they don't understand na hinihintay mo pa yung proseso mo. So, you have to let them know. You have to be honest. Kapag dating mo sa Amerika, wag mong ipangako ang buwan at bituin sa kanila because malayo sa ganyan ang buhay natin dito, di ba? So, ang kailangan mong gawin, you have to explain, I'm still working on my work permit, ganyan. So, kailangan maghintay. Yon. So, and then of course, if you're married, dapat ang sasalo sa'yo yung asawa mo muna. But that is something that you have to prepare for. May mga bagay na dapat mong tanggapin dito sa Amerika na wala kang magagawa. Pangalawa, yung pagbabayad ng taxes. Okay? Sa Philippines, medyo nakakalusot-lusot pa. Maraming mga nakakalusot na hindi nagbabayad dun sa kanilang mga income. Lalo na yung mga hindi recorded or yung mga undocumented income nila. Yon. I don't know now, pero nung panahon namin, parang when I was there in the Philippines, parang ganun yung mga nagiging, not me, not me. I paid my taxes. Pero parang gano'n yung, sistema na yung ibang mga negosyante hindi meron silang paraan on how to avoid legally paying taxes, okay? Dito sa Amerika ay may kahirapang gawin 'yan and napakahigpit ng kanilang sistema, ng kanilang very strict ang kanilang monitoring. So when you work, yung, may mga reporting na ginagawa yung employer mo. Okay? So, hindi mo po pwedeng baguhin yung mga dokumento na in-issue sa'yo ng employer mo to pay taxes. Tapos, say, for instance, yung mga realtor, yung mga nagte-1099, yung hindi W-2, ayan, nire-report din yan nung kabilang party, yung nag-issue sa'yo ng 1099. So, hindi ka rin makakalusot. Anyway, what I'm trying to say is, ang pagbabayad ng taxes ay isa sa mga malaking pagkakaiba. But what you can do is really to accept it, 'di ba? So when you're working for an employer, at the end of the year, bibigyan ka ng W-2. And before that, of course, meron ka mga paperwork na dapat mong asikasuhin. At you have to choose kung paano yung, how you're gonna be taxed, okay? I'm not a tax professional. I'm sharing to you what I know. And you have to take care of that. So pagdating ng W-2 mo, pagdating ng April, before mag-April, ayusin mo na, mag-file ka ng tax returns. Kung hindi ka mag-file ng tax returns, mape-penalty ka kung hindi ka mag-request ng extension. So napakahigpit nila. So just to avoid yung mga penalty, dapat mong asikasuhin. Yan yung mga bagay na siguro sa Pilipinas parang hindi natin masyado iniintindi, pero pagdating dito sa Amerika hindi ka makakalusot sa taxes. So kaysa maging stress, that's something that you really have to accept na magiging responsable ka and that you have to prepare for that, okay? Yung mga 10 na nagte-1099 naman, yung mga hindi tumatanggap ng W-2, ano ba yun, exempted na sila? No. So, if you're a 1099 worker, ay alam mo na at the end of the year magbabayad ka ng taxes kasi yung employer mo hindi niya binayaran yon. So, it will be your responsibility as an independent contractor to pay for those taxes. So, dapat ihanda mo na siya. Okay? At paghandaan mo na ang pagbabayad doon. What I'm saying is although nobody wants to pay taxes, we have to accept that. And isa yan sa mga pagkakaiba ng Pilipinas at Amerika. Ngayon, syempre kapalit naman ng mga taxes na binabayaran natin, of course, mas magandang mga kalsada, yan, ospital, mga magagandang public schools. Of course, pag tumawag ka ng 911, may police na darating sa'yo, di ba? So marami namang mga benepisyo ang nangyayari because we paid our taxes. Okay? Another thing, okay. So, well, as I said, yung work permit, tapos yung mga proseso, nakaka-stress yun. Ako,
Marami akong kliyente na, and that's the first thing I tell them. Siguro ang pinakamahirap na part sa immigration process ay yung paghihintay. Yan. Kasi wala kang magagawa eh. Kung wala pa dun sa time mo, kahit tawagan mo ng araw-araw yung immigration, they're not gonna put you at the front. Okay? So sad, but that's the truth. Okay? Alright, so yun ang mga bagay na challenging pero may mga paraan naman to deal with it. As I said, be prepared. Kung alam mo na naghihintay ka ng work permit, know yung mga regulations, yung mga taxes, pati na yung pagdadrive, di ba? Ibang-iba yung driving natin sa Philippines tsaka dito sa States. So you have to learn and you have to follow. Sabi daw nila, ang best driver daw in the world ay Asian women driver. Asian women driver, yun ang sabi ng mister ko, including me. Okay, so we have to know kung ano yung way, yung paraan nila dito sa pagde-drive, di ba? I remember in Texas, walang may traffic light na hindi ko alam na may traffic light na may camera pala. Ayan. So kahit walang police, kung nag-violate ka ng traffic law, guess what? Darating na lang sa bahay mo ay yung ticket to pay. So yun yung matututunan mong sumunod. Ayan, mga ilang beses nangyari sa akin yun sa Texas eh. Ang galing ng camera system nila dun eh. But you learn because you get penalized kung hindi ka susunod. So I think ang biggest challenge of course sa immigrants natin ay yung immigration status. 'Di ba? Kasi pagdating mo, especially kung dadating ka ng tourist, you're only allowed to stay here for a certain period of time, okay? And then you're not allowed to work. So kapag before mag-expire yan, hindi ka pwedeng ma-expirean. You have to return to the Philippines. Kung gusto mo magstay, then you have to find a way. Diba? Maghahanap ka ng employer o kaya mag-aasawa ka, ganyan. Tapos mong gawin yon, meron ding proseso. So siguro yun ang pinakamalaking challenge. And kung hindi ka makahanap ng paraan, yan. Kung hindi makapahanap ng paraan, then magiging undocumented. Mas mahirap ba? Mas mahirap. Real talk, okay? Kung undocumented ang status, ang hirap hanapan ng trabaho. Of course, kasi hindi naman sila legal to work. And, may mga cities na hindi tumatanggap, talagang very strict sila sa mga workers nila. May mga cities naman yung tinatawag nating sanctuary cities na it's okay to work, na ang mga employers open, kahit pinagbabawal ng immigration, ay mas maluwag sila. So maraming mga undocumented that they go to the cities for work. Of course, they have to survive. So yun, number one, yun na nga, ang mahirap maghanap ng trabaho. Can you go to school kung wala kang status? Kung undocumented ang status mo, kung bata, hanggang 18 years old ay pwedeng mag-aral because it doesn't matter kung anong status mo. Meron tayong batas na lahat ng bata ay dapat pag-aralin. Pero pag nag-over ka na, pag nag-college na, then you have to pay for your tuition fee. Ayan, may mga eskwelahan na hindi tumatanggap kung wala kang lawful immigration status. You have to be in the right immigration status, which is F1 or student visa. Okay, hindi ka rin makaka-apply for financial aid kung wala kang immigration status. So like for me, when I went to law school sa Loyola, that's the first thing I did. When I got my green card, I remember the first thing I did was like research kung anong law school ako papasok. 'Di ba? So hindi yan po available sa mga hindi pa permanent residents, and you have to pay out of pocket. Okay? So maraming mga challenges kapag walang status. And minsan, marami ako nakikita na magagaling na mga workers, pero dahil undocumented sila or hindi legal ang kanilang status, hindi sila napopromote. Lagi na lang sila doon sa pinakamababa ang posisyon nila. Although, as I said, hindi, kasi nga daw,
undocumented o walang authority to work, so lagi na lang sila nakatago. Nakakaawa din. So it's very, very hard. So ang payo ko talaga dun sa mga bagong darating, lalo na dun sa mga kababaihan na nag-fiancé visa, pagdating nyo, asikasuhin nyo agad ang iyong work permit, ang inyong status, okay? Pwede kayong mamasyal, but don't forget your priority. Ang priority mo, hindi yung mga papadalahan mo ng pera. Ang priority mo is your immigration status. Kasi pag wala kang immigration status, it's gonna be very, very hard for you. So, yon ang payo ko. Okay. Finally, yung financial strain. Ito, number one challenge, di ba? Because it's so expensive to migrate. Imagine yung travel pa lang, yung airfare to come here. Tapos pagdating dito ay you have to file the paperwork sa immigration. Ang adjustment of status right now to become a green card holder is what? 1,225. In addition, depende pa, no, kung spouse petition plus 535. So it costs a lot of money. Yan. So number one yung financial strain. So ano ang dapat gawin mo doon? So you can prepare for that. Siguro yun ang talagang realistically dapat mong alamin na, hey, when I get there, I'm gonna have expenses. Paano ko yun, paano ko mababayaran yun? Yan. So, kasi yung iba yun ang nagiging challenge, kaya hindi sila nakakapag-apply ng status nila and then they end up losing their work permit. Okay, so yun ang dapat talagang paghandaan. So, it's worth it ba yun? Yes, worth it. Parang investment mo na rin. Ako, I consider that. So, tuwing gagastos ako, something like that, iniisip ko na, okay, what is going to be the return? Okay, so gagastosan mo yung immigration status mo, gagastosan mo yung travel mo, pero what is the return? Do I really want to live in the United States? Yan, gusto ko ba talaga dito? Yes, gusto ko. O gusto kong mag-aral dito. Para nag-aral ka, di ba? Ano ang cost? And then, ano yung makukuha ko? Of course, your degree, your diploma, your opportunity to work in the field that you want. Okay, so ganun din yon. So, meron talagang financial strain because of the cost. Yung travel, yung immigration expenses, kung uupa ka ng bahay, ayan. So, dapat mong paghandaan. Kaya ngayon iba, ang dami nagiging utang. Tapos pag nakuha nila yung work permit nila, doon nila nababayaran. And that's okay. That's okay, di ba? So, kung meron kang cost, alamin mo kung ano yung magiging cost mo and then paghandaan mo. And then kung gusto mo talaga, yung iba nangungutang, yung iba may nagpapautang sa kanila, huwag mo muna isipin yung bibili ka ng bahay, bibili ka ng magandang kotse, again, later on na yun. Kasi may mga time for that. Pero yung unang mga priorities mo munang pagkakagastusan, yun ang aasikasuhin mo. And then once you get situated, that's the time that you look for a house, and it's very easy to buy a house here pag may trabaho ka. Then you look for a nice car, and then you dream of something bigger, pero unti-unti lang. Ayan. So, maraming challenges ang pagiging isang immigrant, okay? Unang-una, wala yung mga pamilya natin, wala yung mga kaibigan natin, yung support system natin. Pero, meron namang way to overcome these challenges. Unti-unti, konti-konti, isa-isa, di ba? Ang importante, we know these challenges and then we create a plan on how to approach these challenges. May mga challenges na hindi natin agad-agad ma-overcome. Di ba? Pero it takes time and that's okay. That's fine. Because, you will get there. Ika nga. Yun. So, sana don't get discouraged kung nahihirapan. Sana don't lose hope. And we're all courageous people. Kaya tayo nandito sa ibang bansa. And we keep on, fighting. We keep on moving forward. We have a vision. We have a goal for our family. Yan. So, sana po nakatulong ako sa inyo. And kung may mga questions kayo, mag-email kayo, eb@eboardlaw.com. Until next time po. Okay? Maraming salamat. Attorney Elaine.